Good day, class. So this is our last topic for pharmacology. Toxicology and special topics. So this is very interesting. So ito yung sinasabi ko sa inyo. So lahat na nakapalaman dito sa slide na to, sa 51 slides na to is very important. Especially, dadalhin na siya hanggang mag third year kayo. And then also, kapag nag-MTAP na kayo. Bakit? Yung content niya is same as a book. Saang book? Sa Rodriguez, which is ang pinaka-reference book locally here in the Philippines sa clinical chemistry. Hindi ko po ito kinuha sa reference book natin na binigay ko sa inyo. So, this toxicology and special topics, talagang ito yung magagamit nyo hanggang mag-MTAP kayo, hanggang magkaroon kayo ng review center. So, makikita nyo, mapapansin nyo, nung kapag nag-third year kayo, or kaya nasa review center na kayo, makikita nyo, but parang similar. No? Okay? Our topic for today is therapeutic drug monitoring. Ma'am, di ba naaralan natin TDM? Yes, no? Kailangan ulit natin siyang balikan. Kailangan ko ulit i-refresh sa inyo to. Paulit-ulit. Hanggang mag-third year kayo, kailangan nyo siyang malaman. Hanggang nasa review center na kayo, kailangan nyo siyang malaman. Hanggang sa board exam, kailangan nyo siyang malaman. Toxicology, drug of abuse, vitamins and minerals, and 2 more markers. Therapeutic drug monitoring. So this is where we analyze, we assess, we evaluate the patient's blood. Especially concentration niya, kung mataas pa ang concentration niya, kung po pwede ba siya sa gantong test, nakainom pa siya ng gantong gamot, ilang days, ilang interval. For example, aspirin, bawal siyang kuhanan ng dugo ngayon. No, kailangan humupa muna yon, no? And then also saan pa? Sa mga ating mga blood thinners, sa ating mga coagulants, and then sa ating other tinitake pa na gamot, no? Sa mga high blood and so on. So, what is the indication for TDM? Small differences between the therapeutic dose hanggang magkaroon ng toxic dose. So, therapeutic dose, meaning ito yung recommended na kailangan i-take ng isang patient in a day. And then, sometimes, nagiging toxic dose siya kapag hindi nagkaroon ng proper evaluation or nagkakaroon ng self-medication. Poor relationship between dose of a drug and circulating concentration, but good correlation between circulating concentration and therapeutic and toxic effect, no? Ibig sabihin no, so indication of the TDM is nagkakaroon doon ng poor relationship kapag ang dose of drug is hindi siya nasunod na ayon doon sa concentration. Okay? So, ano kailangan? Good correlation in terms of weight, age, and sex, no? For example, a patient is pregnant, a patient is geriatric, ibig sabihin, matatanda. Pediatric sa mga bata. Diba? Magkakaiba yan ng concentration of drugs. Magkakaiba din yan ng therapeutic drug monitoring and also the TDI, the drug monitoring index. Change in patient's physiologic state. So, ibig sabihin, ang pasyente ba is okay ba sa kanya yung gamot? Diba sometimes, no, may mga iniinom na mga gamot, ganyan, no, sa mga pang high blood, no, sa mga pampaganda ng dugo. For example, is ma-cholesterol yung isang tao, tinitingnan, parang hiyang sa'yo yung gamot, no, o kaya, parang maganda yung gamot sa'yo, no, hindi ka namamayat, hindi ka tumataba, anong ganyan, no. Drug interaction is or may be occurring. Ibig sabihin, sa TDM, may mga drugs na hindi basta sinabi na medication siya sa gantong gamot. For example, binigyan ka ng doktor ng gamot based sa iyong UTI. Ang nangyari is hindi siya naging effective. So, ang gagawin, mas bibigyan ka niya ng mas malakas na dose, no? Kaya nga kapag may UTI, dapat lagi tayo
urinalysis. Kapag sobrang sakit na, ano ba kasi ang most causative causes ng isang UTI? So, sa UTI kasi, ang pinaka-perception dyan is kumakain daw. Sa mga pagsusoft drinks daw, sa mga kinakain daw. Usually kasi sa UTI, no, indication din yan ng isang poor hygiene or kaya sexual transmitted diseases. So, po pwede din, no? Paano kapag mga baby, may mga ganyan, no? So, yun kasi, syempre, is very vulnerable pa sila sa environment ng isang hospital or sa environment, kakalabas lang din nila, no? Sa kanilang mga mother, is kakaroon din talaga sila ng infection. No? Pero hindi siya ganun kalala, no? Hindi siya same as sa mga matatanda. For example, is ang isang adult or ang isang nasa adulthood, yun nga, no, nasa adulthood is tumatanda na siya, nagiging sexually active na siya, pero parang pabalik-balik ang isang sakit ng UTI. Okay naman yung pagkain niya, okay naman lahat ng mga ginagawa niya, malinis naman siya sa katawan, pero bakit kaya no, nagkakaroon siya ng UTI, no? So, mga ganyan. So, makikita natin doon din, no, sa urinalysis, mahalaga yan, no? Sa AUVF, is yung pinaka-count ng isang bacteria. Ano pa? Pinaka-count ng isang leukocytes, or yung tinatawag natin na mga glitter cells. Okay, next na natin, specimen consideration. What is the specimen consideration when in terms of the analysis, assessment, evaluation, TDM, sa ating dugo, no? Sa ating, and also sa pharmacology. Number 1, timing of the specimen. Meron pong mga dugo or meron pong mga medications na hindi natin siya basta-basta dapat inumin ng sabay. Kaya nga, napapansin nyo, no, kapag nagpapadoktor tayo, no, meron tayong gamot for morning, for noon, and for night. 'Di ba? Minsan, nagkakaroon pa ng interval yan. Usually, ang interval yan is sa 4 to 6 hours ang pag-inom mo niyan. Ano pa? Timing of the specimen. Especially din sa mga pills, 'di ba? Dapat si pills is dapat iniinom yan every night, no? Hindi siya every other night. Ano pa? Sa mga pang high blood. So, ano yung pinaka-peak concentration ng isang drug after mo siya matake orally, no? Ibig sabihin, ininom siya through mouth, no? Through our salivary glands. 1 hour. Paano naman kapag intramuscular? So, same lang din, no? 1 hour. Kapag naman mga IV, especially yung mga potassium, yung mga dextrose sa sinasasak sa atin, 30 minutes lang, no? 1 hour and 30 minutes. So, sa pinaka-throw naman, ito dapat yung concentration ng isang medtech after niya makipag-coordinate sa nurse or sa physician na yung kanyang dugo should be drawn, no? Right before the next dose. Bakit? Kasi tinitignan dito yung effectivity ng isang dose. Baka kasi mamaya, nagbigay ulit sila ng next dose, may IV, nagkaroon na ng toxicity, nagkaroon na ng hepatotoxicity. So, kaya yun ang pinaka-meaning ng throw concentration. Si peak concentration, ibig sabihin, yun yung after the drug, no? Pumasok na sa ating katawan. Kaya nga, di ba, kung natatandaan natin, no, meron tayong ADME, ADME. And then also, meron din tayong LADME. Si LADME is liberation, absorption, distribution, and then sa metabolism, and then sa ating excretion. Serum or plasma is the specimen of choice. Palagi yan, serum or plasma.
Si mga heparinize, isabi daw, no, yung mga heparin tube is suitable sila mostly for drug analysis. So, anong tube daw? Heparin, yung green top. So, do not use separator tubes. So, bakit kaya, no? Because meron daw silang tendency, no, magkaroon ng certain absorption sa mismong gel, no? Masira, no, yung pinaka-compound na hinahanap natin doon, no? Especially sa mga serum. Pero in this one naman, no, applicable siya especially sa ating TDM. Okay? Methods for TDM. So, ito. Chemistry to, ha? Chemistry po ito. Yan. Si colorimetry. Ibig sabihin, ito ang pinaka-absorbance na tinitignan sa isang specimen na dumadaloy inside sa machine, yung mga pinapasok natin sa machine. Si immunoassay naman, pupunta yan sa dalawa. Enzyme-mediated immunologic technique or si fluorescence, no? By the fluoresce ng isang pagtama niya, no, sa isang specimen, no, especially doon sa ating mga cuvette. No, maaaral niyo yan, no, kapag nag-third year na kayo sa chemistry. So, ito kasi, no, sa chemistry kasi, hindi lang siya basta study of the chemical compounds, study of the histological compounds, study of the pharmaceuticals. Si clinical chemistry kasi, doon din papasok ito, no, yung mga assays natin. Actually, masakit siya sa ulo, no, to be honest, masakit siya sa ulo. Kasi kailangan natin to malaman. Bakit? Sa laboratory, ang pinaka type, no? Ang pinaka harap, yung mga kaharap na nating mga machine, ang mga ginagamit niyan is either enzyme-mediated, fluorescence polarization, TLC, yung tinatawag natin na thin layer chromatography. Ito, si HPLC. Mahalaga yan. And then also si GCMS. Okay? Hindi lang siya basta, no, for the drug monitoring. Pwede din ito, for example, sa mga lipid profile. Pwede din to sa other special testing in immunochemistries. Pwede din, no? So, ito kailangan ngayon pa lang dapat kabisado nyo na siya. What is the colorimetry? What is the immunoassays type? What is the chromatographic methods? Ito, yung mga chromatographic method, mga immunoassays, colorimetry, lagi nyo yung marinig kapag nag-third year na kayo. Sa lahat ng subject nyo, especially hanggang clinical chemistry, hanggang mag-ISBB kayo, no? Or kaya mag-IMSE. So, ito. So, believe it or not, no? Ito, yung table na kaharap ko nung nagre-review ako for MTA, for third year, hanggang mag-review center. So, itong table na to, no? Actually, ang hirap ng past pacing kasi, especially kasi, ang tagal from pharmacology, second year, tapos third year, ang tagal, and then, yun, no? So, kaya binibigay ko na sa inyo to, no? Kasi mahalaga talaga to, no? Cardioactive. Ano ba yung mga cardioactive natin? Ito, kailangan nyo malaman, digoxin. Si lidocaine. Kilala yan, si lidocaine. Kapag nag-take ng lidocaine ng isang pasyente, either pwede siya ma-paralyze. Si propanolol. Quinidine. And then si verapamil. Antidepressants. Ano yung madalas yung narinig dito? Si lithium. Antipsychotic. Ano yung mga naririnig nyo dito madalas? Actually, lahat sila, di ba? Si phenothiazines.
butyrophenones, and then si Risperdal. Anti-inflammatory. Narinig natin madalas si acetaminophen. Acetaminophen. Anticonvulsants, ibig sabihin anticonvulsion. Phenobarbital. Carbamazepine, phenytoin, and then lahat na, no? Immunosuppressive. Prednisone. Cyclosporine. Ayan, no? Anti-neoplastic. Methotrexate, Bulsufan. Bronchodilators, nag-iisa lang yan, si theophylline. Antibiotics, si vancomycin, si chloramphenicol, si aminoglycides. So, lahat yan, no, mahalaga, no? Pero yung mga na-highlight ko na to is, ito yung talagang, parang may knowledge tayo, no? Parang naririnig na natin siya. Toxicology. So, nasa toxicology na tayo. Kasi toxicology, iikot yan sa dalawa. Acute, ibig sabihin, short term siya, pero yung exposure niya is agad-agaran. Si chronic toxicity, ang kanyang effect or kanyang action is mabagal, pero ang kanyang effect sa katawan ay sobrang lala. No? Yun ang ibig sabihin ni acute toxicity and chronic toxicity. Okay, ulit. So, si acute, ibig sabihin, sobrang bilis. Sobrang fast pacing ng kanyang effect, ang kanyang tama, no, sa katawan ng tao. Pero, mabagal yung pinaka-ikot niya, no? Ibig sabihin, no, mabilis yung atake niya, mabagal yung ikot niya sa loob ng tao. Ibig sabihin, acute, pwede pang magamot, pwede pang ma-prevent, pwede pang ma-inhibit. Si chronic toxicity, mabagal, para siyang silent killer na mabagal siya, pero yung effect niya, agaran. Ano pa? Mabilis yung term niya, no? Routes of exposure, either transdermal, di ba? Doon napapasok si intravenous, doon napapasok si intramuscular. Inhalation, pa pwede din. And then, ingestion. Ano pa? Absorption in the GIT is passive by diffusion. So, ibig sabihin, nare-require ng ating katawan yung pagpaprocess niya para sa mga substance, no? Magkaroon ng barrier, no? Kung sa cellular barrier, ganyan. Magkaroon ng passive diffusion. Yung pinaka-absorption nun sa ating mga gastrointestinal tract is mas effective. Kaya nga, di ba, no? Kapag alam na natin umi-effect ang isang medicines, alam na natin na nasa-solidify na yan, no, sa ating GIT. So, sabi dito, no, sa toxins are not absorbed, yung mga toxin na hindi na-absorb sa ating mga GIT, ibig sabihin, wala siyang effect systematically. So, either, no, magpaproduce lang siya. Kunwari, ang isang bata, binigyan ng doktor ng gamot. Ang nangyayari sa bata is nagkakaroon ng bleeding, nagkakaroon ng diarrhea, o kaya parang, parang nilalagnat siya, ganyan. O kaya parang wala siyang ganang kumain, no? Ganon. Paano yung analysis ng ating mga toxic agents? Either dalawa lang, screening and then confirmatory. So, dito sa screening, perform ito palagi unang-una. Kahit sa mga HIV testing, screening, lagi screening. Saan pa? Sa mga TB dots screening, confirmatory na yung others. Sa TB dots na, di ba? So, lagi tatandaan natin, no? Itong dalawa na to, screening and then confirmatory. Yan yung dalawa na dapat baon-baon yan everyday. Especially as a medtech student. What is the meaning of the screening test? What is the meaning of the confirmatory test? Ibig sabihin kasi the screening test, no? Kapag ang dugo or ang pinaka-specimen ng isang tao, either dugo ba yan, urine ba yan, stool ba yan, and so on. So, unang-una pa lang is positive na. Kailangan niya na dumaan ng confirmatory.
What about negative? Ibig sabihin, hindi niya na kailangan dumaan ng confirmatory because there's nothing to confirm dahil negative na, 'di ba? Yan din ang mahalaga, especially no kapag ang isang pasyente ay positive for drug testing. So, sa screening pa lang, positive na kailangan ng isang medical technologies or ng isang drug test analyst is magkaroon na siya ng mga documentation, verification, and then isi-send out na yung specimen na yun saan? Sa ating East Avenue Medical Center. Dahil yun ang ating pinaka-reference laboratory, di ba? Sa MedTech Law, ano yung mga reference laboratory natin? For example, si RITM. RITM, it is for the infectious diseases. Pero, papaano naman kaya, no? Kapag ang mga dugo is may mga sakit. Diba? Paano naman kaya no kapag ang isang dugo is HIV positive? Saan siya papasok? Sa San Lazaro. Hindi po pwedeng pumasok si HIV, di mo po pwedeng isend ang isang dugo na may HIV sa RITM. Positive na yun, doon mo siya isend sa RITM. Doon mo siya isend sa San Lazaro. Ano pa? RITM, yun yung mga infectious diseases, mga tropical, di ba? Kapag naman mga East Avenue, diyan napapasok yung mga testing kits, mga drug test. Kapag naman saan pa? Ayan. Actually, marami yan, no? MedTech Law. Marami yan mga reference. Yung mga reference laboratory na yun, kailangan nyo yun dalhin, no? Kailangan nyo baunin yun everyday hanggang maging medtech na kayo, no? Kasi yun yung magiging contact nyo kapag may confirm na test sa inyo. Okay, paano kung ikaw yung natapat sa day na yun? So, yun, nagkaroon ng confirmatory, hindi mo siya pa pwedeng iutos sa chief medtech, hindi mo siya pa pwedeng iutos sa medtech na kakilala mo. Hindi mo din siya pa pwedeng iutos sa intern. Diba? Ikaw mismo ang may hawak dyan. Kaya nga sabi ko, kailangan yung dalhin sa sarili nyo everyday. What is the screening test? What is the confirmatory test? Number 1, ethanol. So, ethanol, it is the most common drug of abuse. In terms of what kaya? In terms of mga alcohol, mga beverage, mga iniinom. Diba? So, dito kailangan ko i-highlight na what is the GGT, AST, ALT ratio. So, kapag sinabi natin GGT, so number 1, ito, take note ito ha. GGT. GGT stands for gamma, di ba ganyan gamma? Gamma glutamyl transferase. Ang ibig sabihin nito, ni gamma glutamyl, so sa other na hindi alam ng ganitong symbol, so ang ibig sabihin po niyan is gamma. No? Gamma glutamyl transferase. So si GGT na nakikita natin dito, no? Ito po ay liver and biliary enzymes, which is tumataas yun, yung liver and biliary enzymes na yon, no? Ano tumataas? Tataas yung ating liver enzymes. Tataas din yung ating mga biliary enzymes sa ating mga bile. Kasi sinasala yan eh. So dito, tumataas siya in terms of magkakaroon ng alcohol use. Kapag ang pasyente nagsisinungaling sa inyo, sige, i-GGT niya, makikita nyo. Kakainom lang. Cholestasis. Hindi pala. Mali. Cholestasis. Yan. Right na, okay na? Next natin is si AST. Mahalaga to, kailangan nyo tong wag kayo mag-cellphone dyan. Aspartate aminotransferase. Aspartate
transferase. So, si aspartate aminotransferase, ito yung enzymes na nare-release ng ating liver and then ng ating muscles. So, ibig sabihin, kapag tumaas yan, kapag tumaas ang EST, either may injury. May injury inside sa ating katawan. O kaya may injury siya sa kanyang muscles, may injury siya sa kanyang liver. In terms of meron siyang cirrhosis, diba? Kaya may liver damage siya. Tataas si EST. What about si EST-ALT ratio? Si EST-ALT ratio, ang sinasabi dito, it is a comparison of AST to ALT. Ibig sabihin, pinagko-compare natin tong dalawa na to. Para ma-identify natin, no, kapag meron ba siyang cause, kasi kapag tumaas si AST, or kaya tumaas din si ALT, ibig sabihin lang yan, is merong liver injury. Or kaya magkakaroon ng alcoholic liver damage or liver disease. Kaya nga dito, no, makikita nyo, ano ba yung topic natin? Ethanol. Ethyl alcohol or mga grain alcohol, mga beverage na mga iniinom. Shembot, mojito, ano pa? Different types, di ba? Mga Sanmig. So, yun, no? Most of the ingested ethanol is converted to acetic acid. So, ibig sabihin, for example, ang isang estudyante, binirake siya ng jowa niya, ngayon nakapag-ingest siya ng ethanol. So, ngayon yung ethanol na to, is magko-convert yan into acetic acid. So, ano magiging tawag sa kanila? Ito, mahalaga to, ha? Papaquiz ko sa inyo yan. Sige. Acetaldehyde to acetic acid. So, anong tawag sa conversion na yon? Acetaldehyde to acetic acid. Si ethanol, converted to acetic acid, meaning acetaldehyde to acetic acid. Yun yung kanyang conversion. Sino yung most common drug of abuse? Paninigarilyo po. Actually, hindi, ano? Ethanol. Most common drug of abuse is ethanol. Kasi, si smoking, kapag tinik yan ng isang tao, actually, yung iba nga mas humahaba pa yung buhay, no? Kung mapapansin nyo, yung mga matatanda, no? Kapag nag-yosi sila, yung yosi nila is baliktad pa nga, no? Mas parang tumatanda pa sila, no? Pero ang pinaka most common kasi, na based on the studies, si ethanol is drug of abuse talaga. Most common. Kahit sa book. Serum, plasma, whole blood, or acceptable. Ano yung mga acceptable na mga specimen? Serum, plasma, whole blood. Tapos. Sa benefuncture, dapat i-clean mo siya with free disinfectant. Anong tawag? Ito tinanong sa amin ito ng board exam actually, no? Tuwan-tawa ako kasi may 1 point ako. Benzalkonium chloride. Sabi ko, ala namang ganto sa Pilipinas Pero kasi nabasa ko siya. Kung may ganto man ka ako sa Pilipinas, siguro wala sa public hospitals. Baka mga nasa private hospital. Especially doon na sa mga magaganda na yung mga facility. Benzalkonium chloride. Actually, ano pa? Dapat ang specimen must be kept all the time para ma-avoid yung evaporation ng alcohol. Ano ba in the first place ang tinitignan mo dito? I-CBC mo ba? Hindi, di ba? I-ethanol test mo nga I-alcohol test mo nga siya. So, ano yung methods for testing? Enzymatic, GC, and osmometry. Tandaan nyo yan, Ito, lahat na nandito, ilalagay ko yun sa exam. Sige. Blood alcohol concentration, more than 100 mg, equivalent to 0.1%. So, presume na siya kaagad na legally under the influence of the alcohol. Kapag ang dugo na isang pasyente is nag-peak na siya saan?
100 mg to 0.1. Ibig sabihin, siya na ay may AMATs, di ba? Siya na ay may alcohol sa katawan. Okay, next. Stages of... Ayan, sige. Totoo naman, 'di ba? Kasi 'di ba kapag may 'di ba nagkakaamats ng isang tao. Minsan nga kapag ganyan, dito tayo sa stages of impairment by ethanol. Ito mas maganda 'to, na mas natatandaan niyo. May mnemonics ako dito. Actually hindi siya mnemonics, parang palatandaan ko lang siya, no? Kasi ako kailangan ko kasi siya gawan ng mga nakakatawa, no? Ng mga scenario, ganyan, nakakatawa na mnemonics, yung nag-aaral ako before. Kasi doon ako nakaka-survive talaga. As a medtech kasi, syempre sa inyo din, no? As a medtech student, sobrang dami talaga nating inaaral, di ba? So, ang kailangan natin tandaan, hindi natin yan, no? To be honest, no? Kahit sa review center, kahit yung mga top 1 doon, sinasabi nila, you don't need to memorize all. Kailangan mo lang siya magkaroon ng isang tatatak sa pinaka-brain mo na kapag natandaan mo siya is magkakaroon ng muscle memory. 'Di ba? 'Di ba? Kunwari, may AMATs na siya. Sige, may 0.1% ka na sa katawan mo, 'di ba? O kaya more than 100 mg. So dito, stages of impairment by ethanol. 0.1, 'di ba? Ibig sabihin kanina is legally under the influence ng alcohol. Pero, no, kahit may influence ka ng alcohol sa katawan mo, mag-peak man yan ng 0.1 to 0.5, no obvious impairment. Ibig sabihin, no, kaya pa niyang sumagad hanggang mamaya. Ano? Kaya pa niyang uminom kaagad. No? Kaya pa niyang magbanlaw hanggang mamaya. So, no obvious impairment. Some changes observable on performance testing. For example, no, mga kaibigan mo nagiinuman, yung mga may ingay na nagiinuman sa kanto, 'di ba? Mga nag-uusap-usap, mga nagpapataasan sila ng kanilang mga kung anong sa kwentuhan, no? No obvious impairment, ibig sabihin yung blood alcohol nila is 0.01 pa lang. Paano kung umabot na yan ng 0.3 to 0.12? So dito malilito kayo dito, no? Ma'am, bakit kaya ganyan, no? 0.1, 0.5, tapos dito may 3. Ibig sabihin nito, no? Okay pa siya, no? Kahit mag-peak siya ng 0.05, pero no obvious impairment pa, okay pa siya. Pero minsan kasi, no, merong mga tao, no, mahihina din sila uminom. 0.03 to 0.012. So dito, medyo nagkakaroon na ng pagkabulol, no? Nabubulol na siya ng onte, o kaya, para nagkakaroon na siya ng blush, no? Namumula na siya, no? Mild euphoria, ibig sabihin, is nagkakaroon na siya ng excitement, nagkakaroon na siya ng pleasure sa kanyang iniinom. Decrease inhibition, ibig sabihin, okay pa naman siya, okay pa may paglalakad niya, no? Pero may mga impairment motor skills, no? Pero kapag tinanong mo siya, is okay pa naman. 0.09 to 0.25, dito na, loss of critical judgment. Ibig sabihin, no, kung sino-sino na kaya niyang awayin, mamaya, no, maglabas siya ng gulok, no, tinaga niya na kasama niya, no, ganon, no. Loss of critical judgment. Memory impairments, yun na nga, parang nagbablanko na yung utak niya, no, parang nagdidilim na. Diminish reaction time. Ibig sabihin, parang nagiging slow na, nagiging slower na siya. 0.18 to 0.30, mental confusion. Hindi niya na alam yung tama mali. Sometimes, no, hindi pa nila alam umuwi. No, baka mamaya natulog na lang yan kung saan-saan. Dizziness, nahihilo na. Strongly impaired yung motor skills. Slur na ang kanyang speech. Nag-i-English na yan. Staggering. Unable to stand or walk. O, yan, di ba? Nakikipag-inuman, hindi na kayang tumayo, hindi na kayang maglakad. In the end, ihahatid pa. Vomiting and then impaired consciousness. Ito ang malala. After mo hindi makalakad, hindi makatayo, coma or possible dead. Patay na o kaya na comatose na. 'Di ba?
So, dito, no, meron ako ditong mnemonics before. Para mas matandaan ko pa rin talaga siya. May, alam nyo, may mga ano dito may mga special ditong number. Kunwari, no, number 1. Bilugan nyo tong 1. Anong susunod? 2. Ano susunod? 'Di ba? 3, 6, 9. Pang third siya. Ano next? 3, 6, 9, 8. So, ito, 'di ba, ibig sabihin 3. Ito, ibig sabihin pang 2. Ibig sabihin ito pang 1. Ito, pang 8. Ibig sabihin, 'di ba? 8 divided by 2. 4. 'Di ba? Ganyan. And so on. So, dito, madali naman na to. 50 and then 40. Yan. So, ganyan ko siya tinatandaan ng special number. Special number ko yan, no? Hanggang mag-board exam ako, dala-dala ko yan. Pero, ewan ko sa inyo, no, kung paano siya gawin, yung mnemonics nyo. Pero, ako kasi ganyan ko siya tinatandaan. Okay, next natin, methanol. So, si methanol poisoning, it is a commonly used solvent, contaminant of homemade liquors. Ibig sabihin, no, ginagamit din siya, for example, sa mga wine, no, sa ating mga iniinom. Converted first to formaldehyde. Natandaan niyo yan, ha? Ano yung unang kinoconvert siya? Kinoconvert siya una sa formaldehyde. Formaldehyde, narinig niyo yan saan? Sa histology, di ba? Then finally, to formic acid in the liver. Ano una? Formaldehyde. Susunod, formic acid sa ating liver. Carbon monoxide. Actually, itong si carbon monoxide, hindi lang siya basta-basta ganito, no? Si carbon monoxide, maaari nyo din sa hematology kapag ang pasyente, or kapag ang tao, is sobra-sobra na ang kanyang pag-i-inhale ng ano, pag-i-inhale ng mga sigarilyo, pag-i-inhale ng mga vape, nagkakaroon siya ng carbon monoxide. Ibig sabihin, nagkakaroon siya ng poisoning. Ano nangyayari sa kanyang dugo? Ito kasi carbon monoxide, cherry red skin color dahil associated siya sa ating mga heme. Ibig sabihin, associated siya sa ating mga dugo. Heme. Colorless, odorless, and tasteless gas. So, that is smoking. Mga smoke, mga vapes. Ano pa? Carbon monoxide, nilalabas yan sa mga factory. Or kaya saan? Mga environmental. Diba? Toxic effects are manifested by binding with heme. Ibig sabihin, dumidikit po kasi yan, no? Dumidikit yan sa ating mga heme proteins. Dapat kasi si heme proteins is malinis yan. Maganda ang daloy niyan, healthy yan. So, kapag nadikitan yan, no, na ating mga carbon monoxide, ang nangyayari dyan, nagkakaroon tayo ng toxicity. Yung parang nagkakaroon tayo ng reddish sa ating balat, o kaya sometimes apaka-red ng kanyang mga pisngi, ganyan, no, carbon monoxide. O kaya sobrang red, basta any, sa kanyang, sa kanyang balat, no, ganyan yung pagka-red niya. Ibang-iba yung pagka-red niya. Kapag nakita niyo yung iba-iba yung pagka-red niya, hindi na siya basta namumula. Ito, dito yan. So, nagkakaroon siya ng divalent or divalent iron sa ating mga cytochrome, myoglobin, sa dugo yan, and then hemoglobin. Saan siya dumidikit? Carbon monoxide sa ating mga heme proteins. Inhibit cellular respiration and electron transport. Ibig sabihin, mahihirapan yung ating respiration, yung paghinga, and then also yung pagka-electron transport ng ating mga enzymes and then sa ating mga dugo. Next, cyanide. Kasi cyanide, mostly, maririnig nyo yan sa mga movie. Ano ba ang prutas na merong contain ng cyanide? Si apple. Pero very small amount. Diba? Merong movie, no? Yung kanyang anak, it's parang na-molest siya, no? And then pinatay. Ang ginawa ng nanay is nag-gather siya lahat ng mga apple, which is organic siya, and then it is from the seed of an apple, dinurog-durog niya,
kinuha niya yung pinaka-content ng cyanide. Actually, madami siyang biniling apple, hindi lang basta iisa yun, hindi lang din basta iisang daan yun. Marami yun. Sobrang dami dapat na apple yun. And then, ang ginawa niya into powder. And then, nagkaroon ng toxicity. So, pero set aside, meron din tayong cyanide poisoning. Especially saan? Sa mga nai-inhale natin na smoke. Diyan din papasok. Iba-ibang contents ng vape, iba-ibang contents ng mga sigarilyo. Cyanide poisoning. Kaya nga sabi dito na cyanide poisoning in smoke inhalation victim checklist. Number 1, na-expose ba siya sa smoke? O kaya na-trap ba siya sa isang enclosed area na may mga sunog? Ano pa? Soot around the mouth, nose, or back of the mouth. And then also, yung confused ba siya or disoriented. Yun yung mga cyanide poisoning. So, ano ang pinakamahalaga ditong i-take note nyo? Pinakamahalagang i-take note dito, components niya is sa ating mga insecticides, sa mga rodenticides, and then sa mga common suicide agent. Yun nga yan, ginagawa siya suicide agent, si cyanide, Kasi hindi siya basta-basta, effect eh. Pero kapag once na umepek yan, dedo na talaga kaagad. Binds to mitochondrial cytochrome oxidase, causing a phosphorylation, depletion of our cellular ATP. So, ito, dito yan, Ano pa? Tatandaan nyo, ha? Balagi. Odor of bitter almond. Yan yung karakteristik niya. Bitter almond ang kanyang odor. Sino? Si cyanide. So, saan siya nakikita? Sa mga pinang-i-spray natin, Sa mga mga pang pesticides natin, Doon. Arsenic. Ito, ulo to. Nakikita nyo? Para siyang, yung itsura ng balat niya is parang laging natutuklap, ganyan, and then parang apakanipis. Ayan, madaling magkaroon ng bakat, and then yung pinakakamay niya, ang kanyang pinaka-nails is parang nakailang labas siya that day, o nakailang urong. And then, yan, At si arsenic, it is a component of, tandaan again, unpoisoned, rodenticides, paints, and metal alloys. So, it is a common homicide and suicide agent. Si cyanide naman, however, it is a common suicide agent. Paano kapag sinabi natin common homicide, arsenic, siya na din, Common homicide or suicide agent. Actually, dalawa siya. Cyanide and then si arsenic. Expresses its toxicity by high affinity binding to the thiol groups of proteins. So, ibig sabihin, nandito siya sa pinaka-thiol groups of proteins. So, ano yung nangyayari sa kanya, Characteristic niya is metallic taste. Bakit may TM dun? I-trademark. Metallic taste. And then also, odor of garlic. Sino si odor of bitter lemons? Si cyanide, okay? Arsenic, it is a odor of garlic, and then also metallic taste. So, ano yung pinakamahalagang evaluation kapag long-term exposed ang isang tao dito? Ito, dapat nandyan. Ang pinakamahalaga dito is use of hair and nails as a specimen. So, may kita nyo yung hair, diba? And then yung nails. And then also, ion emission spectroscopy. Blood and urine specimen po pwede for short-term exposure. Pero kapag long-term exposure, tatandaan nyo, hair and nails. Kapag naman, short-term blood and urine. Methods for testing. AAS. Atomic Absorption Spectrophotometry. Atomic Absorption Spectrophotometry. Si cadmium. So, si cadmium, ganito ang nangyayari sa kanya.
Si cadmium, it is utilized in electroplating or galvanizing. So, ano ba si electroplating? So, electroplating, yun yung process na nagko-coat ka ng isang metal or kaya meron kang ginagamit na isang electric current o may isa kang hawak-hawak na ginagamitan ng kuryente and then kino-coat mo or tinatanggal mo yung coating nun sa isang metal. For example, welding. O basta may tinatanggal ka, no? Basta may tinatanggal ka, ang kulit-kulit mo, ang likot-likot mo, may tinatanggal kang pintura, yun, no? Kasi si cadmium kasi, no, nasa pigment kasi yan ng mga paints and mga plastic. So, kapag si cadmium, once na na-inhale mo yan, especially kunwari may ginagrinder ka, ganyan, pag na-inhale mo yan, pwede ka magkaroon ng adverse health effects. Ano naman si galvanizing? Si galvanizing, yun yung apply. Ina-apply mo naman ng coat yung isang steel or yung isang bakal para hindi siya magkaroon ng rust. Hindi siya magkaroon ng rust. Hindi siya madaling magka-rust. So, si electroplating, yun yung tinatanggal mo. Si galvanizing, yun yung nilalagyan mo ng coating. So, nangyayari dito sa cadmium, nagkakaroon ka ng adverse health effects. Saan? Sa kidney, sa mucoskeletal system mo. Pwede kang ma-paralyze, ganyan, itsura ng nasa picture. Basta si cadmium, hindi yan chocolate ha. Si Cadbury. Yan yung nakikita sa ating mga pins and sa ating mga plastic. Kaya nga, diba, kapag may mga kinakoating kayo, may mga tinatanggal kayo, may mga binabakbak kayo, no, wag nyo siyang i-inhale, no. Iwasan nyo, magtakip kayo ng ilong. Next, sa lead. So, sa lead naman, ito yung mga potent enzyme inhibitor. So, saan naman siya? No? Si lead is also household paints. So, sino madalas ang mga victims or yung mga patient kapag may mga lead toxicity? Yung mga nagpipintor. No? Kaya nga, based on the study, sabi, no, kapag ang isang tao is kayang-kaya niyang i-inhale ang isang baho ng paint, ibig sabihin, malakas ang possibility niya na magkaroon siya ng pagka-addict. No? A component of household paints and potent enzyme inhibitor. So, andito, tatandaan natin, no? Si lead, sa ibang bansa, no, bago yan bilhin or bago yan i-put on website as a sale, tinitignan nila ng lead testing. Yan, nililid testing. Yan, dito kasi sa Pilipinas, hindi, walang ganyan, no? Bakit? Si lead testing kasi, or si lead, sa pinaka-area lang alone, nagkakaroon ng half-life ng 32 years yan. Ibig sabihin, 32 years yan nandoon sa pinaka-bahay na yun. And then yung titira doon, natural, magkakaroon ng lead toxicity. Or worse, magkaroon pa ng cancer. Ano pa? Sa lead toxicity, dapat maaalam nyo din, no? Yung mga mahilig manigarilyo sa loob ng bahay. Diba sabi dito, si lead toxicity combines with the matrix of the bone that can persist in this area for a long time of the half-life ng 32 years. O what worse, kapag nasa pinakaloob pa ng bahay, kunwari na mga nasa compound or mga nasa yun. Kaya nga doon sa ibang bansa, meron sila doon mga talagang real estate agent. Low level exposure may cause behavioral changes, hyperactivity, attention deficit disorder, or kaya magiging affected is si vitamin D and then si heme synthesis. So, sa lead, kailangan din natin tandaan yung characteristics niya as wrist drop or foot drop. Indicator nyon is increase ang ating urinary ALA or the presence of the basophilic stippling sa RBC. Ito, tatandaan nyo yan, ha? Basophilic stippling RBC. So, tanong yan sa board exam or and then sa aming mga sa MTAP namin dati, na basophilic stippling and then yung wrist drop or foot drop. And then, tinanong din sa amin, kung ano daw dapat yung pinaka-treatment, EDTA. Or kaya si DMA.
Kapag quantitative testing, ang kailangan mo is whole blood. Kapag naman recent lead exposure, ibig sabihin kaka-expose lang niya, is urine. So sa mercury, kailangan ng range test. So ang ginagawa dito is, it is a presence in the blood, and then nagkakaroon ng glomerular integrity. So, ibig sabihin, kapag na-inhale mo si mercury, o kaya na-absorb din sa ating skin, ano nangyayari? Nagkakaroon tayo ng accumulation sa ating CNS, yung ating blood-brain barrier is nabi-breakdown, o kaya napapasukan siya, no? In the end, ano nangyayari? Nagiging paralysis ang tao. Kaya nga sa mercury is very potent niya, no? Alright, next natin is drugs of abuse. Okay, drugs of abuse. Ito, saglit na lang to. 6 basic categories natin. Meron tayong narcotic drugs, stimulants, hallucinogens, depressant, hypnotics, tranquilizers, club drugs, and then yung mga performance-enhancing drugs. So, isa-isahin natin, no? Si narcotic drugs, ibig sabihin, no, nare-relieve niya yung isang pain ng isang tao. So, by what? By injecting morphine, or using morphine, or using heroin. Ano pa? It is the mainly opioids. Mainly opioids kasi kapag narcotic drugs. Mga narcotic drugs. Stimulants, ito yung natin yung ating brain. Kunwari, alertness, energy, heart rate. So actually, no, ang pinaka-effect na to is yung parang laging gising, laging alert, and then mataas yung heart rate niya. Hallucinogens, it is a perception, for example, distort yung perception mo. Yung mood mo, yung sensory experience mo is na-altered, na nag-hallucinate ka na, nakakita ka na ng mga bagay na hindi naman dapat talaga, no? Depressants and hypnotics and tranquilizers, dito, ini-slow yung brain activity. Ibig sabihin, no, for example, ang pasyente is nakainom, slow yung activity ng kanyang brain. Depressants, hypnotics, and tranquilizers. Club drugs, sa MDMA, sa ketamine, and then sa GHB. So, para saan yun? Masaya sila, wala silang iniisip na basta, party lang, ganyan, perception, and then also yung energy. Sobrang high ng energy. Performance-enhancing drugs, ibig sabihin dito, ito yung mga nagagamit ng steroids. Ito yung mga nag-gym, and then, o kaya no, may mga marinig kayo, no? O kaya may mga makikita kayo na, especially sa Amerika, may mga ini-inhale sila na salts. Tawag nila doon mga salts. Ibig sabihin, no, pang-enhance siya ng physical alertness and then mental performance ng isang nag-i-sport, no, doon sa Amerika. Sa mga football, ini-inhale nila yun, no? Ini-inhale nila mga salts yun. And then, hindi siya droga, no? Actually, hindi siya droga, pero effect kasi siya in the long run. Opiates. So, number 1 is our opiates. So, si opiates, meron tayong tatlo. Or kasi narcotic drugs. Morphine, codeine, heroin. Si heroin, galing siya kanino? Kay morphine. Si morphine, siya naman yung primary active drug na nasa opium. Ano ba si opium? Si opium kasi, yun yung pinaka-dried sap ng isang poppy plant. 'Di ba si poppy plant, yun yung parang buto siya, 'di ba? And then ang ginagawa diyan, hina-harvest yun syempre, and then pinapatuyo. And then yun yung ginagawa ng morphine. Si codeine naman, siya yung second most abundant component sa opium. Ibig sabihin, strong painkiller siya, and then cough depressant. So, tatandaan niya si morphine, no? Siya yung natural and drug compounds na galing sa opium. Kaya nga tawag sa kanya is opiates. So, I think alam niyo naman kung ano ibig sabihin ng poppy plant. Half-life niyan is 3 minutes IV. Paano kung tinusok yung opiates? No? O kaya yung morphine. Tinusok siya sa 3 minutes.
sagara na yan, no? Yun na agad. Rainbow na yung utak niya. Effects, lastly, it can last 3 hours. So, tatandaan nyo, 3 minutes and 3 hours. Major metabolites niya is si N-acetylmorphine and si morphine. Tatandaan nyo yung mga metabolites, ha. Paano kapag may overdose? Natural. Cardiac arrhythmias. Hindi na maganda ang rate ng kanyang puso. Ano pa? Respiratory arrest. Ano pa? Coma. Kaya nga may mga namamatay. Diba? Kapag nagtitake sila ng morphine, codeine, and heroin. Pero kasi si morphine, tsaka si codeine, hindi yan basta-basta mabibili dito sa Pilipinas. Bakit? Ang mga kaya lang bumili nito is yung mga mayayaman. Cocaine, morphine, heroin. Ang mga ginagamit kasi dito sa Pilipinas, mga shabu, diba? Mga angel dust, mga street name, yun yung mga ginagamit. Tapos si opiates, narcotics, drug, actually okay din, hindi siya okay. Actually ano din to actually yun yung mga binibili ng mga mayayaman, no? Basta mayayaman kasi mahal yan. Propoxyphene. Si propoxyphene, ito yung pinaka-oral form ng isang opiates. Similar siya sa mga properties ng opiates and morphine, pero oral form. Si opiates kasi, especially in morphine, codeine, and heroin, pwede siyang i-insert sa ating mga veins. Kaya nga mapapansin nyo kapag sa mga movie na may kita ang addict agad doon sa ibang bansa, no? Especially kapag Hollywood movie, may pinaka-indicator nila, may mga pasa-pasa, di ba, no? May mga pasa-pasa. Toxicity, respiratory, edema, coma. Stimulants. Ano naman si stimulants? Stimulants are taking to make one feel more energetic, alert, awake. So, sabi nila, ito daw yung mga tinitake ng mga nagda-drive sa gabi. No? Especially mga abuse stimulant niyan, si amphetamine, si cocaine, si methamphetamine. Amphetamines, it is closely resemble to epinephrine and norepinephrine. Di ba nga kapag sinabi natin epinephrine, norepinephrine, ito yung pagka-alertness. Di ba? Sila yung mga hormones ng ating katawan. Ano pa? It causes euphoria. Euphoria, ibig sabihin, excitement, pleasure, or basta wala siyang iniisip na iba, kundi, masaya lang, no? Euphoria. Increase heart rate, tumataas din yung blood pressure, nagpapalpitate siya. Ano pa? Nagkakaroon siya ng anxiety, pallor, nagiging dizzy, and then mga tremors. Ibig sabihin, mga nanginginig-ginig siya, ganyan, no? So, this one, pasadahan nyo yan, ha? Acute toxicity. Si acute toxicity, especially in cardiovascular. Flushing, ibig sabihin, namumula. Tachypnea sa ating mga heart, palpitation, nagtetremor, nagkakaroon ng arrhythmia. Mental disturbances, delirium. Confusion, nagkakaroon ng delusion, nagiging delulo, nagkakaroon ng hallucinations. Nakakita siya ng mga demonyo, ganyan, nakakita siya ng mga parang papatay sa kanya, and then ang nangyayari dyan is nagkakaroon pa sila ng crime, diba? Kasi kapag hallucinated na kasi ang isang tao, akala nila, yung mga tumutulong sa kanila is mga demons, diba? Kaya nga pinapatay nila. Kasi sabi nila, nag-hallucinate, ganyan. So, may kita yung mga movie. Acute psychotic syndrome, vivid auditory, ibig sabihin, hindi na siya masyadong makarinig, no? O kaya iba na yung kanyang naririnig. Visual hallucination, iba na siya, and then paranoid. May mga ideation na siya, na pagka-paranoid na siya, na iba na ang kanyang iniisip, ala na sa tama. Frequent and potential sign, hyperpyrexia. Chronic usage. Emotional ability, somnolence, loss of appetite, occupational deterioration. Ibig sabihin, pati yung trabaho niya, nagkakaroon na ng complications. Ano pa? Social withdrawal. Ayaw niya nang lumabas. Ang mga kasama na niya is mga ka-addict niya, di ba? So, trauma and ulcers. Saan?
sa mga tongue, sa mga lip. Kaya yan, tinitingnan din yan, no? And then, schizophrenia. Nagkakaroon ng mga paranoia. Detection and treatment, Toxilab and EMIT. False positive in antihistamines, and then indiphenylhydramine. No specific antidote, ibig sabihin hindi siya malulunasan, no? General physiologic supportive measures, mga symptomatic treatment, ibig sabihin mga physiologic, makikita mo na talaga agad na may mga pasa, ganyan, o kaya singhot ng singhot, nakangiwi, ganyan, no? Cardiovascular symptoms, propranolol. Mga hallucinogens. So, what is hallucinogens? Hallucinogens, it is caused by the significant altered of the mental state. Ano ang pinakamaganda dito? Pinaka-oldest nating hallucinogens or pinaka-oldest, marijuana. Mary Jane, marijuana. PCP. So, sa PCP, ito yung sinasabi ko kanina, no? PCP, it is the street name for angel dust or for angel hair. Yan si penicillin. Pencyclidine yung tawag sa kanya. Pencyclidine. So, acute toxicity niya is euphoria, violence, auditory, and visual hallucination. So, ano mga ginagawa dito? No, si PCP, no, yan yung sa mga analgesic, anesthetic, or mga stimulatory. So, for example, dito, no, how fast you feel the effect of the angel dust drug will depend on how you use it. Ibig sabihin, no, ginagamit talaga siya, no, mga pang anesthesiologists, no, mga analgesics, ganyan. Pwede din siyang i-smoke. So, sometimes ini-smoke din siya, no? And then, sometimes, no, nakalagay siya sa ating mga capsules. LSD. Si LSD, it is yung mga lysergic acid diethylamide. Aralin nyo, wag lang abbreviation. Pati yung pinaka-term, no? Kasi mamaya, magkaroon ng quiz recitation, and then sa quiz recitation, sasabihin ko, what is the meaning of the LSD? Lysergic acid diethylamide. Semi-synthetic indoacylamine. So, ano ginagawa sa kanya? Oral or IV? Ano pa? Hyperarousal of the CNS. And then, panic reaction. Kaya nga kapag may mga ganito, no, especially sa mga concert before, may mga namamatay bigla. Kasi gumagamit sila ng LSD. So, yun. So, actually, ganito siya, oh. Actually, ganyan talaga siya. Parang meron siya may pagka-paper type, and then sometimes, no, may mga ganyan siya. Dinodrawingan talaga siya, no. Parang, talagang may mga, ano siya, funny piece or may mga characteristics siya. Kasi it is for the hyperarousal of the CNS. Mga ginagawa niya, mga club, ganyan, mga concerts. Okay, marijuana. Marijuana, si cannabinoid or si cannabis. Pwede din siyang inhale, ilagay sa vape, ilagay sa sigarilyo, and whatsoever. Oldest and most widely used mind-altering drugs. Ano pang ginagawa dito? Kinakat, dinadried, ginaground. Diba? Ano yung pinaka-plant niya? Cannabis sativa. Cannabis sativa, yun ang kanyang pinaka-plant. Actually, meron pang iba. Pero ang pinaka-most common kasi na cannabis type is si sativa. Okay? Pero sa ibang bansa, syempre marami silang types of the cannabis. Pero dito, no, sa Pilipinas, ang pinaka-ano dito is si sativa. So, ito tatandaan nyo to kaya naka-red yan. Delta 9-tetrahydrocannabinol. Yan ang pinaka-compound ng cannabis. Ano pa? Half-life niya is 1 week. Bakit kaya, no? Bakit kaya kapag marijuana, no? And then biglang may random drug testing is nanginginig ka agad, no? Yung isang tao. It's because, no, alam nila na gumamit sila ng marijuana at alam nila na matagal ang pinaka-absorb nun sa ating mga katawan. Saan ba kasi dumidikit yung marijuana? Na-absorb yan sa ating mga fats.
no? Paano kung yung tao is parang gutom na gutom pa siya, no? So, mas a-absorb doon. Major physiologic effects, reddening of the conjunctivae. Ibig sabihin, namumula, no? Namumula ang kanyang mga mata. And then also 420 siya, no? Increased pulse rate, perceptual or mga psychic changes. Parang may mga nakikita siya, no? Lumulutang isip niya. Nagpo-420 siya. Depressants, hypnotics, and tranquilizers. So, dito si barbiturates. Si barbiturates, pwede din siyang phenobarbital, pwede siyang amobarbital, pentobarbital, or thiopental. Okay? Yan yung mga barbituric acids. Yan yung mga barbiturates. Actually, nasa different kind of form sila ng mga capsules. Club drugs. Ano ba yung mga club drugs? So, si club drugs, ang tawag sa kanya is, number 1, ng ating club drugs, is si ecstasy. So, si ecstasy, ang other name niya is si MDMA. 3,4-methylene dioxymethamphetamine. Tandaan niyo yan, ha? Sobrang wordy niya, pero kailangan siyang tandaan. Derivative siya from methamphetamine. Sino? Si ecstasy. Recreational drugs of abuse kasi si ecstasy. Okay? Ano pa? Implicated cases saan? Sa mga sexual assaults, mga drug facilitated as a date rape drugs. Actually, ito yung mga hinahalo, no? Kapag nag-club ang isang babae, no? They are very prone magkaroon ng ecstasy on their beverages. Bakit? Because it is a date rape drugs. Athletic performance enhancers. So, ito sa mga athletes. Kailangan nila ng mga steroids. Kailangan nila ng steroids. Hindi asteroid. Kailangan nila steroids. Vitamins, minerals, and tumor markers. So, ito na siya kagad. Ito lang meaning niya, no? Para hindi na madami sa slides. Next is minerals, vitamins, tumor markers. So, ito, ikakat ko siya. Gagawin ko siyang part 2. Okay?